Mga ka-amazing! Alam mo ba na maraming imbensyon na ginagamit natin ngayon mula sa kantahan, medisina, hanggang sa transportasyon ay gawa ng mga Pilipino? Oo, hindi lang tayo mahusay sa talento at sipag, kundi pati sa talino at paglikha ng mga bagay na kinikilala sa buong mundo. Pero ang mas nakakagulat, may mga imbensyon dito na ginagamit mo araw-araw pero hindi mo alam na Pinoy pala ang nasa likod nito. Kaya ngayon alamin natin ang 10 imbensyong Pilipino na nagmarka sa buong mundo at siguradong mabibigla ka sa top 1. Kaya naman mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, karaoke. Roberto del Rosario. Simulan natin sa isang imbensyon na halos bahagi na ng kulturang Pilipino, ang karaoke. Si Roberto del Rosario, isang Pilipinong imbentor ang nag-patent ng sing-along system na siyang naging pundasyon ng modernong karaoke machine. Kahit may mga naunang bersyon nito sa ibang bansa, siya ang kinikilalang nag-legalize at nagpauso nito sa komersyal na paraan. Dahil sa karaoke, nagbago ang paraan ng libangan sa buong mundo, mula sa simpleng handaan sa barangay hanggang sa mga high-end karaoke bars sa Japan at Korea. Lahat ay gumagamit ng sistemang ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkanta. Ito ay naging paraan ng bonding ng pamilya at barkada. Sa Pilipinas pa nga, parang kulang ang kasiyahan kung walang karaoke. Ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang gumagamit nito at ito ay isa sa mga pinaka-popular na entertainment systems sa atin. Number 9, Moonbuggy. Eduardo San Juan. Isipin mo ito ka-amazing habang ang buong mundo ay nakatingala sa kalangitan noong panahon ng space race. Isang Pilipino ang tahimik na nag-aambag sa isa sa pinakamahalagang misyon ng sangkatauhan. Si Eduardo San Juan, isang Filipino engineer na naging bahagi ng NASA team, ay tumulong sa pagdevelop ng Lunar Rover Vehicle, ang sasakyang ginagamit ng mga astronaut para maglakbay sa ibabaw ng buwan. Hindi basta-bastang challenge na kinaharap nila. Ang buwan ay walang hangin, may matinding temperatura at puno ng alikabok na parang pulbos. Kailangan ng sasakyang kayang tumakbo sa ganitong environment. At dito pumasok ang talino ni San Juan. Ang Moonbuggy ay may espesyal na gulong na hindi nababaon sa lunar soil at kayang umikot sa uneven terrain. Bukod pa rito, ito ay foldable para magkasya sa spacecraft, isang napaka-advanced na konsepto noon. Dahil sa imbensyong ito, mas napalawak ang exploration ng buwan. Hindi na limitado ang astronaut sa iilang hakbang. Nakagalaw sila ng mas malayo at nakapagsagawa ng mas maraming eksperimento. Isang napakalaking achievement na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kasaysayan ng space exploration. At oo, may dugong Pilipino sa likod nito. Number 8, video phone. Gregorio Zara. Ngayon, normal na lang sa atin ang video call. Zoom meeting, FaceTime, Messenger video. Pero naisip mo na ba kung saan ito nagsimula? Noong 1950s, isang Pilipino na si Gregorio Zara ang nagpakilala ng konsepto ng video phone. Isang device na kayang magpadala ng live video habang nakikipag-usap. Sa panahon na yon, ang telepono ay para lang sa boses. Walang camera, walang screen, walang internet. Pero si Zara, na isang physicist at inventor, ay naisip na posible ang face-to-face communication kahit magkalayo. Gumamit siya ng teknolohiyang nagpapadala ng signal ng larawan sa pamamagitan ng electrical impulses. Isang napaka-advanced na ideya para sa kanyang panahon. Bagamat hindi pa ito naging mainstream noon dahil sa limitasyon ng teknolohiya, ang kanyang imbensyon ang naging blueprint ng modern video communication. Ngayon, ginagamit ito sa negosyo, edukasyon, relasyon, at kahit sa long-distance families. Sa madaling salita, bawat video call na ginagawa mo ngayon ay bunga ng ideyang unang pinangarap ng isang Pilipino. Number 7, erythromycin. Abelardo Aguilar. Kung may isang imbensyon na literal na nagligtas ng milyon-milyong buhay,
Eto na yon. Si Abelardo Aguilar, isang Filipino scientist, ang nakadiskubre ng microorganism mula sa lupa sa Iloilo na naging basihan ng erythromycin, isang powerful antibiotic. Habang siya ay nagtatrabaho sa research, napansin niya ang kakaibang bakterya sa soil samples. Hindi niya ito binaliwala. Sa halip ay pinag-aralan niya ito ng mabuti. At doon niya nadiskubre ang isang compound na kayang pumatay ng harmful bacteria sa katawan ng tao. Ang erythromycin ay naging alternatibo sa penicillin, lalo na sa mga taong allergic dito. Ginagamit ito sa paggamot ng respiratory infections, skin diseases at iba pang bacterial illnesses. Hanggang ngayon, ito ay isa sa mga pinakaimportanteng antibiotic sa mundo. Isang simpleng lupa sa Iloilo ang naging susi sa isang global medical breakthrough. Number 6. Fluorescent lamp, Agapito Flores. Kapag binuksan mo ang ilaw sa classroom, opisina o sa mall, malaki ang chance na fluorescent lamp ang gamit mo. Si Agapito Flores ay madalas iugnay sa pag-imbento ng fluorescent lighting system. Bagamat may debate sa historical records, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng Pilipinong kontribusyon sa modern lighting. Ang fluorescent lamp ay mas matipid sa kuryente kumpara sa traditional bulbs at mas matagal bago mapundi. Dahil dito, naging standard ito sa mga gusali sa buong mundo, mula sa paaralan hanggang sa malalaking kumpanya. Ang liwanag na nagbibigay gabay sa ating araw-araw ay may kwentong Pilipino sa likod nito. Number 5. Banana Ketchup, Maria Orosa. Akala mo ba ang ketchup ay gawa lang sa kamatis? Sa Pilipinas, may kakaibang bersyon nito at ito ay gawa ng isang henyo. Si Maria Orosa, isang Filipino food technologist at war heroine, ang lumikha ng banana ketchup. Isang alternatibong ketchup na gawa sa saging. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng kakulangan sa tomato ketchup dahil sa import restrictions. Maraming Pilipino ang nawalan ng access sa mga basic na produkto, pero imbes na magreklamo, naghanap ng solusyon si Maria Orosa. Napansin niyang sagana ang Pilipinas sa saging, kaya ginamit niya ito bilang pangunahing sangkap. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa food science, nakagawa siya ng ketchup na may tamang timpla ng tamis at asim. Ang resulta, isang produkto na hindi lang kapalit ng tomato ketchup, kundi mas naging paborito pa ng maraming Pilipino. Hanggang ngayon, ang banana ketchup ay bahagi ng kulturang Pilipino, lalo na kapag may pritong ulam, spaghetti o barbecue. Pero hindi lang yon, ang imbensyon ni Maria Orosa ay naging simbolo ng pagiging resourceful at maparaan ng Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis. Bukod pa rito, marami pa siyang imbensyon tulad ng food preservation techniques na tumulong sa mga sundalo at sibilyan noong digmaan. Sa bawat patak ng banana ketchup, may kwento ng talino, tapang at pagmamahal sa bayan. Number 4. Salt lamp, Aiza Mihino. Sa maraming liblib na isla sa Pilipinas, lalo na sa mga coastal communities, ang kuryente ay hindi palaging available. Sa gabi, ang dilim ay hindi lang simpleng kakulangan ng ilaw. Ito ay panganib. Kandila, gasera o improvised na lampara ang ginagamit. Pero ang mga ito ay delikado at maaaring magdulot ng sunog. Dito nagsimula ang inspirasyon ni Aiza Mihino, isang Filipina engineer na minsang nakipamuhay sa isang komunidad na walang kuryente. Doon niya nakita ang hirap ng mga tao, lalo na ng mga bata na gustong mag-aral sa gabi pero walang sapat na liwanag. Sa halip na umasa sa tradisyonal na solusyon, nag-isip siya ng kakaiba. Paano kung ang mismong tubig dagat, isang bagay na sagana sa Pilipinas, ang gamitin bilang source ng ilaw? Dito ipinanganak ang salt lamp o sustainable alternative lighting. Isang imbensyon na gumagamit ng saltwater solution para makapag-generate ng kuryente. Sa simpleng halo ng tubig at asin, nakakalikha ito ng liwanag na tumatagal ng maraming oras.
Hindi lang ito eco-friendly, ito ay life-saving. Dahil walang apoy, nababawasan ang panganib ng sunog. Dahil renewable ang source, hindi na kailangan ng mahal na kuryente o baterya. Sa bawat salt lamp na ginagamit, hindi lang liwanag ang ibinibigay nito, kundi pag-asa. Pag-asa para sa edukasyon, kaligtasan at mas magandang kinabukasan. At ang mas nakakabilib, ang simpleng ideyang ito ay nakilala sa buong mundo. Pinatunayan na ang talino ng Pilipino ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa sangkatauhan. Number 3, Mango Flowering Induction. Ramon Barba. Kung ikaw ay mahilig sa mangga, lalo na sa matamis na Philippine mango, may isang Pilipino na dapat mong pasalamatan, si Ramon Barba. Isang Filipino horticulturist ang nakadiskubre ng paraan kung paano mapabulaklak at mapabunga ang mangga kahit hindi nito season. Bago ang kanyang imbensyon, ang mangga ay namumunga lamang ng isang beses sa isang taon. Ibig sabihin, limitado ang supply at limitado rin ang kita ng mga magsasaka. Pero sa pamamagitan ng kanyang eksperimento, natuklasan niya na ang paggamit ng potassium nitrate ay kayang mag-trigger ng pamumulaklak ng mangga kahit anong panahon. Isang simpleng solusyon na nagdulot ng napakalaking pagbabago. Dahil dito, naging posible ang year-round production ng mangga. Mas dumami ang ani, mas tumaas ang kita ng mga magsasaka, at mas lumawak ang export ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngayon, ang Philippine mango ay isa sa mga pinakahinahangaan sa buong mundo, kilala sa tamis at kalidad. At sa likod ng tagumpay na ito, isang Pilipinong scientist na nag-isip ng paraan para tulungan ang kapwa niya magsasaka. Hindi lang ito imbensyon, ito ay revolusyon sa agrikultura. Number 2, Medical Incubator. Dr. Fe Del Mundo. Kung may isang imbensyon na literal na nagligtas ng libo-libong sanggol, eto na yon. Si Dr. Fe Del Mundo, isang kilalang Filipina pediatrician, ang nagdisenyo ng isang medical incubator na ginawa para sa komunidad na walang sapat na kagamitan sa ospital. Noong kanyang panahon, maraming premature babies ang namamatay dahil sa kakulangan ng tamang temperature control. Kailangan nila ng espesyal na kagamitan para mabuhay. Pero hindi lahat ng ospital ay kayang mag-afford nito. Kaya imbes na sumuko, gumawa siya ng paraan. Nagdisenyo siya ng incubator na kayang gamitin kahit sa mga rural areas. Simpleng materyales, madaling buuin, at hindi kailangan ng advanced na teknolohiya. Ang kanyang layunin, gawing accessible ang life-saving equipment para sa mga sanggol kahit sa pinakamahirap na lugar. Dahil dito, maraming buhay ang nailigtas. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa na gumagamit ng kanyang konsepto. Si Dr. Fe Del Mundo ay kinilala bilang isa sa mga pinakama-impluwensyang doktor sa kasaysayan. At ang kanyang imbensyon ay patunay na ang tunay na talino ay may kasamang malasakit. Sa bawat sanggol na nabibigyan ng pagkakataong mabuhay, may bahagi ng pusong Pilipino na nagligtas sa kanila. At narito na tayo sa number 1, Ka-Amazing! Siyempre, hindi mawawala ang hari ng kalsada ng Pilipinas. Ano pa nga ba? Number 1, jeepney. Kung may isang imbensyon na tunay na sumisimbolo sa pagiging malikhain, matatag at madiskarte ng Pilipino, ito ay walang iba kundi ang jeepney. Nagsimula ang kwento nito pagkatapos ng World War II. Maraming iniwang military jeeps ang mga Amerikano sa Pilipinas. Para sa iba, ito ay mga lumang sasakyan na wala ng silbi. Pero para sa mga Pilipino, isa itong oportunidad. Sa halip na itapon, binago. Pinalawak at ginawang pampasaherong sasakyan ang mga jeep. Nilagyan ito ng bubong, pahabang upuan at makukulay na disenyo. Isang kombinasyon ng engineering at sining. Dito ipinanganak ang jeepney, isang sasakyang hindi lang functional, kundi may sariling identity at kultura. Sa paglipas ng panahon, naging pangunahing transportasyon ito sa Pilipinas. Mura, accessible at kayang magsakay ng maraming pasahero. Perfect para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
Pero hindi lang ito tungkol sa transportasyon. Ang jeepney ay naging simbolo ng resilience ng Pilipino, ang kakayahang bumangon mula sa digmaan at gawing opportunity ang mga natitirang resources. Sa bawat jeep na bumabiyahe, makikita mo ang kwento ng sipag ng driver, ang sakripisyo para sa pamilya, at ang tibay ng loob sa bawat Pilipino. At ang mas nakakabilib, ang jeepney ay kinikilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinaka-unique at makulay na transport vehicles. Hindi ito high-tech, pero ito ay makasaysayan, makabayan at tunay na Pinoy. Mga ka-amazing! Sa bawat imbensyon na ito, makikita natin ang Pilipino ay hindi lang basta manggagawa, kundi inventor, innovator at game changer sa buong mundo. Mula sa simpleng karaoke hanggang sa teknolohiyang ginagamit sa buwan, patunay lang na ang talino ng Pinoy ay kayang makipagsabayan sa kahit na anong bansa. Ka-amazing! Ano pa ang mga imbensyon ng Pinoy na alam mo? I-comment lang yan sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito ka-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.